Hindi ko alam kung saan hinugot ni Alan Peter Cayetano to. Pero may bago na naman siyang sinasabi. Hanapin ko lang ha. Sinisi, 'di ba itong si Alan Peter Cayetano? Nangako ng 10K, 'di ba? Kaya nga 10K yung tawag sa kanya eh. Nangako siya ng 10K no election, 'di ba? Wait. May bago siyang sinabi. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, talagang walang kwenta, talagang nilalang to si Alan Peter Cayetano eh. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, sinisi niya si Presidente kung bakit hindi siya makapagbigay ng tawag dito, kung bakit hindi siya nakapagbigay ng ayuda nung 10K niya. Ha? Raulo? Raul ka? Hindi ko alam kung ito yung video na yun ha. Pero wait. One hour ago. So baka ito yun. Diba? Anong kabaliwan to? Alan Peter Cayetano. Ano sabi niyo? Oh. Alan Peter Cayetano in a new Facebook live stream. Vlogger talaga eh. In a new Facebook live stream, said in a new Facebook live stream that it was President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. who blocked the plan to distribute 10,000 peso aid to qualified beneficiaries who were recovering from the pandemic. Noong 2021, 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Every single year po, tinatanong ko yung aming chairman of finance, 200 to 300, minsan 400 billion ng ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Okay? Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pa yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daang bilyong bago kayo bigyan, di ba? Ha? Pinagsasasabi mo, Alan Peter. Ito yata yung video na yun eh. Pakinggan lang natin. Yung bagong kabalbala ni Alan Peter. Pero medyo bilisan natin kasi alam naman natin na mahilig magpaikot tong si Alan Peter ng mga sinasabi. Praise God for this opportunity. Makausap kayo. Mabati po kayo ng magandang gabi. At pinilit ko po talaga na ganitong oras para po mga OFWs naman po natin, lalo na po dahil yung topic natin, yung ekonomiya ng ating bansa at yung political situation ng ating bansa ay talagang ang ating mga OFWs ay kailangan maging updated at saka informed. No? So we always start out by thanking God, praising God. Napakarami pong pinagdadaanan ng ating bayan. A lot of people po have lost their jobs, a lot ng negosyo ay struggling. Gumagrabe po ang krimen, senseless when for the Philippines. We thank God for lahat ng Pilipino issue any in our country in history involving not those yung akit at umpisa pa lang ng hearing napapakanta na niya ang mga witness, di ba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami. Sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinurround na naman ang Senado. At pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po. Ano siya, no? Talagang kumbinsido siya sa kasinungalingan niya, no? Itong si Alan Peter. Oo. Talagang kumbinsido siya sa sarili niyang kasinungalingan. At ang nakakatawa dito, mga kababayan, parang kinukumbinsin niya din tayo na maniwala sa kasinungalingan niya. Na alam naman natin nagsisinungaling siya.
Oo. Pero syempre, mga DDS maniniwala dito kasi tanga mga DDS eh. Tanga mga DDS eh. Maniniwala sila dito for sure. Pero, labo, men. Mm-mm. Malabo. Malabo itong si ano. Malabo. Okay. Anyway, tuloy. Tuloy natin yung ano niya. Pinagsasabi niya. Bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to Anong pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee? Eh, naka-break kayo. Session break number 1. Pangalawa, tinanggal ka na, boy. Girl pala. Tinanggal ka na, te. Oo. Tinanggal ka na talaga, te. Hindi ka na Senate President nun. Tinanggal na rin si Marcoleta. Hindi na rin siya Senate President. At hindi naman kayo nag-iimbestiga din naman ng maayos nung umpisa pa lang, maski nung si Marcoleta, nung pinakaunang Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control, hindi rin naman siya nag-imbestiga ng maayos. Sa napaka-selective, pinotektahan pa ang mga diskaya. Kaya ngayon, nakakulong siya. Well, hindi siya nakakulong dahil doon. Pero nakakulong siya dahil sa sarili niyang plunder. have to step in. Kinulong na nila yung tao eh. Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, Meron nga mastermind, yung Duterte. Sinabi naman niya talaga. Sinabi, di ba, 2018? Sinabi ni Ombudsman yung 2018 nag-umpisa eh. Tapos, ang mastermind, sila Saldico. Tsaka sila Chisa Escudero. Sinabi na niya yan noon pa. Oo. So, anong issue? Yun din naman ang sinabi ni if I'm not mistaken, ang sinabi naman ni Ping Lacson, walang isang mastermind. Kasi sa sobrang dami ng pumulutan dun sa sa flood control budget, hindi mo na malaman talaga na may single mastermind. It could be multiple masterminds. Kanya-kanyang diskarte. So, may fake news na naman si Ateng. Oo. sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So, wala ngayon kasi lahat yan nangyari nung panahon ni Digong. At saka imposibleng walang accounting kasi DBM yan, ang dali-dali i-accounting nun eh. Sa DBM nang gagaling yun eh. Tsaka ba't ini-echipwera mo yung sarili mo? Eh, ikaw din nakinabang ng 1 billion sa flood control. Dikit-dikit pa nga yung project mo ng flood control eh. 3 tuldok magkakadikit. Oh. Nung panahon na inexpose siya ni Congressman Andaya, anong ginawa nyo? Wala. Nilayasan ni Marcoleta, di ba? Magkasama sa press con, tapos nung nalaman na flood control, tapos 2019, 300 plus billion, nilayasan ni Marcoleta. Ikaw, House Speaker ka nun, anong ginawa mo? Wala. 2019 yun guys eh. Nag-house, di ba nakaupo to, umupong congressman to si Alan Peter 2019 eh. June of 2019. Oh. House Speaker siya. July of 2019. House Speaker siya. Yung ginawa niya? Wala. Pinaimbestigahan ba niya yung sinabi ni Andaya? Wala. Tapos ngayon, interesado siya sa flood control. Care to explain why? Hindi naman siguro bigla ka na nagkaroon ng konsensya, tinubuan ka bigla ng konsensya, demonyo ka. Paano ka tutubuan ng konsensya? O gusto mo lang kasing itago yung involvement mo sa flood control kasi ikaw yung House Speaker nung panahon na tumabo ng 1 bilyong piso ang tagig
sa flood control program. Kasama ang mga diskaya. Si Pulo nga, naka 51 billion, hindi niya sinit eh. Documented yun. Si Alan Peter, ito talaga ito si Alan Peter is the consummate DDS politician. Trapo. Parehong-pareho sila ng digunggong. Except ito, walang balls para pumatay. Well, wala naman talaga siyang balls, period. Mistake number 1, na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang, natapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So, paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang gamit po. Dami sila sabi. Daw sila pumasok sa Chief Escudero na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment sa base sa amin imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong, di ba? O kunari pa kayo, nasasabihin nyo, 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then pag naging 21 na lang, sasabihin nyo 14 na lang. O pag naging 19 na lang, 13 pwede na. Di ba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. Pag magagahat ng pwede. Daming masyado siyang... Pero yung just because print ng traditional media, nakikinig kayo dun sa mga Latin terms, Senator Lacson, Senator Erwin, ginagawa nyo, alam ng tao, po yan, sige po, daan milyon, bilyon ang pinag-uusapan, daan bilyon. Hindi ba importante? Sabi, wag hat. Ano ba ginawa nyo the last few months? So, bakit sinabi ko sa ating ekonomiya? Ako po natutuwa pagka meron pong tulong sa ating mga kababayan at napakaraming mga programang nag-i-improve at gumaganda. Pero the last 2 days, sa mga announcement ng ating mahal na Pangulo, ang dami nagte-text sa akin, Senator Alan, tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yun, ha? Okay. 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kain, isang tuka. Diba? Halimbawa, mga tricycle driver natin, kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng BOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yung 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 200 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So, kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin, pero kailangan targeted. At ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yung talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga ng utang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, wait. Sige, patapusin ko. Wait. Sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Di ba? So 2023, 2024, 2025. Ngayon, pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona. At syempre, pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Ang tanga nito ni Alan Peter Cayetano, no? Alam mo, Alan Peter Cayetano, ang bobo mo gumawa ng propaganda. Sino nagsusulat ng propaganda bullshit mo? Alam nyo, mga kababayan, ito kasi yung basically yung sinasabi niya. Basically, ang pinupunto ni Alan Peter Cayetano, kaya yung 10K. Kasi matagal na raw niyang hinihiling, hindi raw binibigay. Mamaya, pupunta ako dyan. Kaya daw yung 10K. Matagal na raw niyang hinihiling, hindi raw binibigay. Wait lang, nagpasa ka ba ng batas? Unahin natin doon, guys. Okay. Hindi ko na ipi-play yan. Okay na. Narinig ko na yung kailangan ko marinig. Una, simula nung naupo siya ng 2022 up to present, may naisulat ba siyang batas na magsasabi exclusively 10,000 pesos per family? Hindi yung tatawag ka lang sa Committee on Finance, hindi yung tatawag ka lang sa Department of Finance, tatanong mo, may budget ba? May budget ba? Hindi. Dapat ang ginawa mo, Alan Peter Cayetano, kung gusto mo ng credit diyan sa ginagawa ngayon ng presidente, ay sumulat ka ng batas
Parang yung ginawa nyo nung Bayanihan 1. Sumulat ka ng batas, sabi mo, ako po ay sumusulat ng batas para bigyan ang bawat Pilipino ng tatag sa 10,000 piso. Yun dapat ang ginawa niya. Kaso, wala. Binudol mo ang sambayan ng Pilipino at sinabi mo, nagsusulat ka ng batas. Hindi ka sumulat ng batas. Number 1, Alan Peter Cayetano. Pangalawa, yung mga budget, yung sinasabi niya, nanakawin mo na bago ibigay. O sige, granted. O, may nanakaw naman kasi talaga. Alam naman natin, 23, 24, 25, tumaas ang budget ng flood control. Merong nanakaw. Alam natin lahat yan. Kaya nga iniimbestigahan ngayon eh. Inaalam kung sino yung mga nagnakaw, di ba? Granted, ibigay na natin yung kay Alan Peter Cayetano. Pero, hindi tumigil ang ayuda. In fact, yung mga taong kasabwat, kasama ni Alan Peter Cayetano, sila yung kontra ng kontra sa ayuda. Naalala niyo yun? Galit sa TUPAD, galit sa AIX, galit sa AKAP. Bakit daw may 36 billion para sa AKAP? Bakit daw merong budget para sa TUPAD? Ba't daw palaki ng budget ang TUPAD? Bakit daw ginagamit, binibili daw ang boto ng taong bayan sa pamamagitan ng ayuda, etc., etc.? What the F are you smoking? 2022, 2023, 2024, galit na galit, 23, 24, 25, galit na galit kayo sa mga ayuda. In fact, pinang-akusan nyo pa nga sa presidente yan na binibili yung boto ng mga Pilipino dahil binibigyan ng ayuda. Kasi umaabot ng 12,000 ang ayuda eh, pag combined yung tatlo, yung AIX, TUPAD, tsaka yung AKAP, umaabot yan ng mga 12K talaga. Pag combined. Wala pa yung loans na ibinibigay ng DTI. So, anong punto? The point is this. Kahit na merong korupsyon na nagaganap sa flood control, hindi nakakalimutan ang serbisyo sa taong bayan. Nabibigyan pa rin ng ayuda yung kailangan bigyan ng ayuda. So ano yung punto nung sinasabi mong nanakawin muna bago ibigay? No. It was never like that. The intention was never to steal. Kayong mga congressmen, kayong mga senador, ang nagkaroon ng intensyon na magnakaw. Kayo ang gumagawa ng budget eh. Di ba? Kayo ang nagpa-finalize ng budget. Kayo ang naghihiring every year para sa budget. Kayo ang pumipirma sa BICAM. Kayo ang nagpe-presenta sa presidente. Ang gagawin lang naman ng presidente dyan, ipapakita yung kailangan niya. Ito yung kailangan ko for the year. Tapos ibibigay sa Kongreso. Babaguhin nyo lahat. Sa inyo manggagaling, yun ang nakasulat sa saligang batas eh. Sa inyo manggagaling ang budget eh. Babaguhin nyo ngayon lahat. Ang ending, ang presidente, pag-aaralan niya uli yung budget niya bago niya pirmahan. Kaya nga nagkaroon ng mga conditional eh. Kaya nga nagkaroon ng mga conditional appropriations eh. Dahil sa mga insertions nyo. Si Bongo, nag-3 billion sa grupo nyo. Di ba? Kayo-kayo ang nag-i-insert sa mga sarili nyo. Kayo-kayo ang naglalagay ng mga pork barrel nyo. Tapos isisisi nyo sa presidente. Gago ka ba? Tapos ngayon, kay credit grab siya. Kay credit grab siya. Sasabi, ayan, si Robin Padilla, may 150 million na insertion. Para doon sa, saan ba to? Yung cinema something. Tapos sasabihin nyo, wala kayong insertion. Isisisi nyo sa administrasyon na yung presidente ang nagnanakaw. Ang kapal ng mukha mo, Alan Peter Cayetano. Ipaliwanag mo yung 1 billion na dikit-dikit mong flood control project sa Taguig nung ikaw ang congressman. Nakipag-usap ka pa, nakipag-partner ka pa sa Diskaya. Anong usapan nyo dun? Ngayon, alam nyo mga kababayan, itong ginagawa ni Alan Peter Cayetano, ito ang galawan ng isang taong nagpapanik. Bakit? Kasi nga, iimbestigahan na siya. Iimbestigahan na siya. At sa pag-iimbestiga sa kanya, mga kababayan, sigurado aalingasaw lahat ng baho ni Alan Peter Cayetano. And believe you me, pati yung sa Taguig na flood control lalabas yan.
No joke. Hindi ako magtataka. Itong ginagawa niya ay galaw ng isang taong nagpapanik. Obviously, hindi siya nag-iisip. Kasi nagla-livestream siya kung saan-saan. Hindi niya pinaplano. Hindi niya pinaplano. This is a man in panic. This is a man in desperation. Hindi na niya alam kung anong ayos ang gagawin niya sa sarili niya. Nagpabigote bigla. Nagpakulay ng bigote. Di ba? Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sarili niya. I want to feel bad for him but I can't because kupal eh. How can you feel bad for a person na ganito kakupal? Girl in trouble. Hindi pala man in panic, girl in trouble pala. Sorry naman. Oo. Malapit ka na, Petra. Malapit ka na. Ikaw nang next. Huwag mo kakalimutan, 10 billion, 12 billion pala, 12 billion. Ang nakurakot, 12 billion sa Facebook noong 2019. Plus yung 1 billion niya nung siya ay congressman sa Taguig. Malapit na panahon mo. Ikaw nang sunod. Next ka na talaga, Alan Peter Cayetano. At hindi dahil sa pinupolitika ka. Next ka na kasi may katarantaduhan ka. Kaya ka next. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo ngayon for today's video. Magkita-kita po tayo bukas ng gabi. Gabi tayo bukas, wala tayong hapon kasi may klase ako maghapon. So, ayun. God bless. I'll see all of you tomorrow. Okay, bye everyone. See As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.